Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya sa ika-21 siglo, naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang internet. Mula sa komunikasyon at edukasyon hanggang sa negosyo at libangan, nakasalalay sa matatag na koneksyon ng maraming aspeto ng lipunan. Sa kontekstong ito, umangat ang pangalan ng Converge ICT Solutions Incorporated bilang isa sa mga pangunahing tagapaghatid ng fiber internet sa bansa. Marami ang nagtatanong kung paano ito nagsimula, sino ang nasa likod ng kumpanya at bakit mabilis itong tinangkilik ng publiko. Kasabay ng pagangat nito ay ang paglitaw ng mga iba't ibang isyu at reklamo na patuloy na hinaharap ng kumpanya sa kasalukuyan. Nagsimula ang Converge bilang isang maliit na negosyong nakatuon sa pagbibigay ng cable television at internet services sa lalawigan ng Pampanga noong dekada 90. Ang nagtatag nito ay si Dennis Anthony Uy, isang negosyanteng Pilipino na may malinaw na pananaw hinggil sa potensyal ng internet sa bansa. Itinatag niya ang kumpanya noong 1996 sa ilalim ng pangalang Comclark Network and Technology Corporation. Sa panahong iyon, hindi pa ganap na laganap ang broadband internet sa Pilipinas. Karamihan sa mga koneksyon ay mabagal at nakadepende sa dial-up technology. Nakita ni Uy ang kakulangan sa infrastruktura at ang lumalaking pangailangan para sa mas mabilis at mas maasahang serbisyo. Sa mga unang taon, nakatuon ang kumpanya sa regional na operasyon. Hindi ito agad nakipagsabayan sa malalaking telekomunikasyon na matagal nang nakapwesto sa pambansang merkado. Sa halip, pinalakas muna nito ang pundasyon sa gitnang Luzon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at reinvestment ng kita, unti-unting pinalawak ang saklaw ng fiber optic network. Ang malinaw na estratehiya ni Uy ay magtayo ng sariling fiber backbone imbes na umasa lamang sa inuupahang linya mula sa iba't ibang provider. Dahil dito, nagkaroon ng kumpanya ng mas malaking kontrol sa kalidad at distribusyon ng serbisyo. Pagsapit ng taong 2007, formal na ginamit ang pangalang Converge ICT Solutions. Ang ICT tumutukoy sa Information and Communications Technology na nagpapakita ng mas malawak na ambisyon ng kumpanya. Hindi na lamang ito nakatuon sa kable kundi sa high-speed broadband internet gamit ang fiber-to-the-home technology. Ang ganitong uri ng koneksyon ay direktang nagdadala ng fiber optic cable sa tahanan ng subscriber. Kaya mas mataas ang potensyal na bilis kumpara sa tradisyonal na DSL na gumagamit ng copper lines. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumawak ang operasyon ng Converge sa Metro Manila at iba pang karating lalawigan. Ang pagpasok nito sa pambansang merkado ay nagbigay ng bagong alternatibo sa mga consumer na matagal nang may limitadong pagpipilian. Sa loob ng maraming taon, dalawang higanteng kumpanya ang dominante sa industriya, ang PLDT Incorporated at ang Globe Telecom Incorporated. Dahil sa dupolyo, madalas na limitado ang kompetisyon sa presyo at kalidad. Nang pumasok ang Converge sa mas malawak na merkado, nagkaroon ng mas matinding laban para sa mga subscriber. Isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng kumpanya ang paglista nito sa Philippine Stock Exchange noong 2020. Sa pamamagitan ng initial public offering, nakalikom ito ng malaking kapital upang pondohan ang agresibong pagpapalawak ng network sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang pagiging publicly listed company nagbibigay rin ng mas mataas na antas ng transparency at pananagutan sa mga shareholders at sa publiko. Mula sa isang regional na provider, naging isa itong pambansang manlalaro sa industriya ng telecommunications. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging mabilis ang pagsikat ng Converge ay ang agresibo nitong pag-alok ng mataas na internet speed sa mas abot kayang presyo. Sa panahong maraming Pilipinong nahihirapan sa mabagal at hindi matatag na koneksyon, ipinangako ng kumpanya ang purong fiber network na may mas mataas na bandwidth. Ang malinaw na marketing strategy nito ay nakatuon sa performance. Binanggit sa mga patalastas ang consistent na bilis, walang data cap at kompetitibong buwan ng bayarin. Dahil dito, maraming kabahayan at malilit na negosyong nagpasyang lumipat mula sa dati nilang provider. Malaki rin ang naging papel ng pandemya ng COVID-19 sa pagangat ng kumpanya. Nang ipatupad ang lockdown sa buong Philippines noong 2020, biglang tumaas ang pangailangan para sa maasahang internet. Lumipat sa online setup ang mga paaralan, opisina at maging ilang serbisyong pampamahalaan. Dahil sa biglaang pagdami na nangangailangan ng koneksyon, maraming consumer ang naghahanap ng mas mabilis na alternatibo. Nakatulong ito sa paglobo ng subscriber base ng Converge sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang paglalakbay ng Converge. Habang dumarami ang subscriber, dumarami rin ang reklamo. Isa sa mga pangunahing issue ay ang customer service. Maraming nagpapahayag ng pagkadismaya sa mabagal na pagtugon sa kanilang mga concerns, lalo na kapag may outage o aberya sa linya. Sa social media, madalas makita ang mga hinaing tungkol sa matagal na pagresponde ng technical support at kakulangan sa malinaw na update kung may problema sa network.
May mga pagkakataon ding nasangkot ang kumpanya sa mga usapin hinggil sa service interruptions. Ang ilang malawakang outage ay nagdulot ng pagkaantala sa trabaho at pag-aaral ng libu-libong subscriber. Sa ganitong mga sitwasyon, hinanap ng publiko ang agarang paliwanag at solusyon. Ang regulasyon sa industriya ay nasa ilalim ng National Telecommunications Commission na tumatanggap ng mga reklamo laban sa telco. Ang pagdami ng reklamong inihahain laban sa Converge ay indikasyon ng hamon sa pagpapanatili ng kalidad habang mabilis ang expansion. Pero bakit nga madalas ireklamo ngayon ang serbisyo nito? Una, ang mabilis na paglawak ng subscriber base ay maaaring magdulot ng strain sa network at sa internal na sistema ng suporta. Kapag mas mabilis ang pagdami ng kliyente kaysa sa kakayahan ng infrastruktura at tahanan, nagkakaroon ng bottleneck sa serbisyo. Ikalawa, mataas ang inaasahan ng publiko dahil sa mga pangako ng mataas na bilis at matatag na koneksyon. Kapag hindi ito natugunan, mas matindi ang reaksyon ng mga gumagamit. Tungkol naman sa usaping mabagal na koneksyon, may ilang technical at operasyonal na salik na maaaring makaapekto. Kahit fiber optic ang teknolohiya, maaari pa rin magkaroon ng network congestion lalo na sa mga oras ng sabay-sabay na gumagamit ang maraming subscribers sa isang lugar. Posible rin may physical na pinsala sa linya sanhi ng konstruksyon, kalamidad o aksidente. Dagdag pa rito ang issue ng huling milya o last mile connection na direktang nakakabit sa tahanan ng subscriber. Kapag may problema sa modem, router o internal wiring, maaaring bumagal ang aktual na nararanasang bilis kahit maayos ang backbone network. Hindi rin may kakailan ng persepsyon ng publiko ay may malaking epekto sa reputasyon ng isang brand. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang negatibong karanasan. Isang post lamang maaaring magdulot ng domino effect ng reklamo. Dahil dito, mas lantad ang mga issue ng Converge kumpara sa nakaraan kung kailan limitado ang mga platapormang mapaglalabasan ng hinaing. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nananatiling mahalagang manlalaro ang Converge sa merkado ng Pilipinas. Patuloy itong namumuhunan sa pagpapalawak ng fiber network sa mga probinsya na dati kulang sa high-speed internet access. Ang estratehiya nito ay hindi lamang nakatuon sa urban centers kundi maging sa mga second at third-class municipalities. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagpapalawak ng digital infrastructure sa bansa. Sa kasalukuyang kalagayan ng merkado, mas matindi na ang kompetisyon. Patuloy na nag-a-upgrade ang kanilang mga serbisyo ang PLDT at Globe habang may iba pang bagong manlalaro na pumapasok sa broadband segment. Gayunpaman, may natatanging posisyon ng Converge bilang purong fixed fiber provider na hindi ganong nakadepende sa mobile services. Sa usapin ng pananalapi, patuloy na sinusubaybayan ng mga investor ang performance ng kumpanya sa stock market. Ang kakayahan nito mapanatili ang paglago ng kita habang tinutugunan ng mga reklamo ng serbisyo ang magiging susi sa pangmatagalang tagumpay. Ang balanse sa pagitan ng expansion at quality control ay kritikal. Kapag hindi napamahalaan ng maayos ang dalawang aspektong ito, maaaring maapektuhan ang tiwala ng publiko. Sa huli, ang kwento ng Converge ay salamin ng mas malawak na pagbabago sa sektor ng telekomunikasyon sa bansa. Ipinapakita nito na may kakayahan ng isang lokal na kumpanya na makipagsabayan sa malalaking institusyon kung may malinaw na bisyon at matapang na pamumuhunan sa infrastruktura. Gayunman, ang tunay na sukutan ng tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng subscriber o laki ng kita, kundi sa kakayahang maghatid ng serbisyong tumutugon sa pangailangan at tiwala ng mamamayan. Habang patuloy na umaasa ang mga Pinoy sa internet para sa edukasyon, kabuhayan at komunikasyon, mananatiling mahalaga ang papel ng Converge sa paghubog ng digital na kinabukasan ng bansa.